Maagang-maaga pa lamang ay naghanda na si Andres. Ito ang araw na matagal na niyang inihintay, ang pagkuha ng bagong kasambahay na makakatulong sa kanilang bahay. Sa kanyang maayos na kasuotan, may sensinyang sinigurado ang bawat detalye ng kanyang opisina, handang-handa para sa mga aplikante. Sir, dumating na po ang mga aplikante, magalang na ulat ni Marta, ang kanyang pinakakatiwalaang kasambahay. Si Marta ang natitirang kasamahan niya sa bahay, at dahil sa kanyang dedikasyon at kasipagan, siya ang unang nilalapitan ni Andres sa ganitong mga pagkakataon. Pakisabi sa kanila na pumasok na sa opisina ko. Nais ko nang simulan ang proseso, tugon ni Andres habang pinanatili ang kanyang mahinahong tono. Agad namang sumunod si Marta, puno ng respeto sa kanyang amo. Lumipas ang 3 oras ng masusing panayam, ngunit wala ni isa sa mga aplikante ang pumasa sa kanyang mataas na pamantayan. Ayaw niya ng masyadong matatanda o masyadong bata, ang hinahanap niya ay isang kasambahay na nasa tamang edad at may sapat na karanasan. Marta, wala na ba tayong ibang aplikante? Kailangan ko na ng karagdagang tulong dito sa bahay. Halos mag-isa ka na lang sa lahat ng gawain, sambit ni Andres habang napabuntong hininga. Maliwanag ang pagkabahala sa kanyang tinig. Pumasok si Marta sa opisina na may dalang balita. Sir, may dumating po na bagong aplikante. Aniya, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagpakita ng emosyon si Andres, ngunit sa loob-loob niya'y nawawalan na siya ng pag-asa. Papasukin mo na siya. Sana naman, siya na ang hinahanap ko, sagot niya nang may bahagyang pagkayamot. Habang papalabas si Marta, napansin ni Andres ang kakaibang ngiti nito. Bakit ka nakangiti? Tanong niya, bahagyang nagtataka. Sigurado po ako, sir, na ang aplikante na ito ay babagay sa inyong panlasa, sagot ni Marta, may halong biro at kumpiyansa. Napailing na lamang si Andres, ngunit umayos siya ng upo, handang harapin ang susunod na aplikante. Ilang saglit pa, 3 mahinang katok ang narinig mula sa pintuan. Pasok po, magalang na tugon ni Andres habang abala sa kanyang telepono, nagtatype ng mensahe para sa kanyang kapatid. Magandang umaga po, bati ng aplikante na may malambing na tinig. Natigil si Andres sa kanyang ginagawa. Ang tinig na iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Agad siyang tumingin sa pumasok, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang aplikante ay may maayos na tindig, maganda, at elegante ang anyo. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang magtanong, sigurado ba siyang mag-a-apply bilang kasambahay? Ah, miss, sigurado ka bang mag-a-apply ka bilang kasambahay? Tanong ni Andres, hindi na napigil ang ilabas ang kanyang pagdududa. Ngumiti ang aplikante, puno ng kumpiyansa. Opo, sir, narito po ang aking resume at iba pang dokumento, sagot nito habang inilalapag ang isang folder sa mesa ni Andres. Agad na binuksan ni Andres ang folder, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip, bakit parang mas mukhang mas mayaman pa siya kaysa sa akin. Matapos niyang basahin ang mga dokumento, napagtanto ni Andres na hindi pa pala niya napaupo ang aplikante. Ah, pasensya na, umupo ka muna, aniya habang itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Agad namang naupo ang babae, na may maayos at magalang na kilos. Hindi ko lubos maisip na ang isang tulad mo ay mag-a-apply bilang kasambahay. Pero sigurado ka bang kaya mo ang mga gawain dito sa bahay? Tanong niya, may halong pag-aalinlangan ngunit may interes din. Bahagyang tumikim ang babae bago sumagot. Opo, magaling po ako sa lahat ng gawaing bahay. Ganito po talaga ako. Madalas nilang sabihin na mukha akong mayaman, pero sa totoo lang, hindi po talaga, sagot niya na may bahagyang ngiti, tila nagkukwento ng may casual na tono. Bagamat hindi pa rin ganap na kumbinsido si Andres, hindi niya maitanggi ang kakaibang interes na nararamdaman niya sa aplikante. May kung anong bagay sa kanya na tila nag-uudyok ng kanyang kuryosidad. Pwede mo bang ikwento ng kaunti ang tungkol sa pamilya mo? Tanong niya muli, isang tanong na hindi niya karaniwang itinatanong sa iba pang aplikante. Sa kabila ng kanyang propesyonal na hangarin, hindi niya maitatangging naiintriga siya sa babaeng ito. Sige po, sagot ng babae na may magalang na tono. Ah, tawagin mo na lang akong Andres, dagdag pa niya, tila nais gawing mas komportable ang usapan. Sige, Sir Andres, sagot naman nito na may bahagyang paggalang. Bumantong hininga si Andres. Tanggalin mo na ang asir. Andres na lang, Luz Viminda, aniya,
na tila nagpapakita ng mas personal na pakikitungo. Napangiti si Luz Viminda, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. Sige po, Andres, sagot niya. Okay, simulan mo na, sabi ni Andres, tinutukoy ang kanyang kahilingan na magbahagi ng ilang bagay tungkol sa kanyang buhay. Matapos magbahagi si Luz Viminda ng kanyang kwento, hindi na siya tinanong pa ni Andres ng iba pang bagay. Sa kanyang isip, sapat na ang narinig niya upang masiguro na wala itong masamang intensyon sa kanyang tahanan. Ngayon, kailangan kitang iikot sa buong bahay para bukas ay alam mo na ang mga dapat mong gawin, sabi ni Andres habang kinuha ang kanyang cellphone at tumayo. Tumayo rin si Luz Viminda upang sumunod sa kanya, ngunit bago sila tuluyang makalabas ng opisina ay nagtanong ito. Wala na po ba kayong ibang itatanong sa akin? Huminto si Andres at saglit na napaisip. Dapat ba akong magtanong pa? Ang gusto ko lang naman ay magtrabaho ka ng maayos dito sa bahay, at huwag kang magdulot ng anumang gulo, naisip niya. Sa halip na sagutin ang tanong, naglakad na lang siya palabas ng opisina nang hindi na lumilingon. Kinagabihan, hindi agad makatulog si Andres. Hindi niya maunawaan kung bakit tila hindi siya mapakali. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang alindog ni Luz Viminda. Hindi niya maitatanggi ang katotohanan, nagugustuhan na niya ito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang katulad ni Luz Viminda, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, hindi rin mawala sa kanyang isipan na tila hindi bagay para kay Luz Viminda ang maging kasambahay. Maganda ito, makinis ang balat, at tila hindi sanay sa gawaing bahay. Ngunit dahil napatunayan naman nito ang kakayahan niya, si Luz Viminda na rin ang kanyang pinili. Sa tingin ko, tama ang naging desisyon ko, sabi niya sa sarili. Ngunit dahil hindi pa rin siya makatulog, nagpa siyang magtimpla ng gatas. Habang papunta siya sa kusina, narinig niyang may nag-uusap. Alam mo ba kanina, parang kakaiba ang tingin ni Sir Andres doon sa huling aplikante, sabi ni Marta sa kanilang driver. At saka, ako sana ang magtotour sa na-hire na iyon, pero si Sir mismo ang nagsabi na siya ang gagawa. Sa tingin ko talaga, gusto ni Sir Andres ang babaeng iyon. Napakunot ang noo ni Andres nang marinig ito, ngunit sa huli ay napangiti na lang siya nang hindi niya sinasadya. Ano bang pangalan ng babae iyon? Tanong ni Ramon, ang driver. Luz Viminda. Tama, Luz Viminda ang pangalan niya. Pero alam mo, parang hindi talaga siya nag-a-apply bilang maid. Ang ganda-ganda niya, sagot ni Marta. Alam mo, may naisip ako, Marta. What if iibig si Sir kay Luz Viminda, biro ni Ramon, na sinabayan ni Marta ng mahinang tawa. Halos matawa na rin si Andres, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, lumayo na lang siya sa dalawa at nagpatuloy sa kusina. Nang makapagtimpla siya ng gatas, muling sumagi sa kanyang isipan si Luz Viminda. Luz Viminda, Luz Viminda, sino ka ba at bakit ako nagkakaganito sa'yo? Tanong niya sa sarili habang iniinom ang kanyang gatas. Dahil sa sinabi ni Benilde, hindi nito napigil ang pumalakpak ng malakas, na animoy nagpapahayag ng kasiyahan. Bahagyang kumunat ang noo ni Luz Viminda, tila hindi sang-ayon sa mga sinabi ng kaibigan. Mabuti naman at naisip mo yan. Sino ba namang magulang ang hindi gagawa ng ganito sa anak na parang nasa kalye kung umasta? At saka, ang dami mo ng kabalastugan na ginawa. Daig mo pa ang astig na lalaki, sabi ni Benilde, na may bahagyang tono ng panunumbat. Napairap na lamang si Luz Viminda sa mga sinasabi nito, ngunit hindi nakaiwas sa bahagyang ngiti. Pero in fairness, nararamdaman ko pa rin naman na mahal ako ng mga magulang ko, sagot niya habang nakatingin sa kisame, tila nagmumuni-muni. At bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Benilde habang pabagsak na humiga sa kama, na tila naghihintay ng sagot. Nandito pa rin ako sa inyo. Sa tingin mo ba kung talagang pinapalayas na nila ako, dito lang ako. Baka nga binabayaran ka rin nila para bantayan ako, sagot ni Luz Viminda na may bahagyang biro sa tono. Bigla siyang sinipa ni Benilde sa bewang, dahilan upang mapaijak siya sa sakit. Hindi kailanman ako tatanggap ng suhol mula sa mga magulang mo, no? Buwisit ka talaga, sagot nito, na may halong inis ngunit may bahid din ng pagmamahal bilang kaibigan. Tumahimik na lamang si Luz Viminda. Gusto pa sana niyang kulitin si Benilde, ngunit alam niyang pagod na ito mula sa trabaho. Isa itong event organizer sa isang restaurant,
At ang dagdag na kita nito ay ginagamit upang suportahan ang sariling pag-aaral. Maagang nagising si Andres kinabukasan. May layunin siyang tingnan ang mga bagong tauhan sa kanyang bahay. Ngunit sa kaloob-looban niya, may ibang boses ang bumubulong, o baka gusto mo lang makita ng ganito kaaga si Luz Viminda. Napailing siya, pilit na itinatanggi ang sariling iniisip. Magandang umaga po, sir, bati ni Marta, ang isa sa mga kasambahay. Tumango lamang si Andres bilang tugon, habang pinagmamasdan ang paligid. Habang naglilinis si Marta ng mga anti-gang vase, hindi mapigilan ni Andres na ilibat ang kanyang paningin sa buong salas, tila may hinahanap. Ngunit hindi niya nakita si Luz Viminda. Si Luz Viminda po ba ang hinahanap ninyo, sir? Tanong ni Marta, na may bahagyang ngiti sa labi, tila may ibig ipahiwatig. Ah, hindi naman. Gusto ko lang makita ang iba pang mga trabahante, sagot ni Andres, ngunit hindi maikubli ang bahagyang pagkailang. Napansin niya rin ang kakaibang ngiti ni Marta, ngunit pinili niyang huwag na lang itong pansinin. Ilang saglit pa, naramdaman niya ang presensya ni Luz Viminda. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit bigla siyang napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Kumusta ang unang araw ng paglilinis mo? Tanong niya, na may bahagyang ngiti sa labi. Ayos lang naman po ako, Sir Andres, sagot ni Luz Viminda, na bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Andres, giit niya, na tila nais na mas gawing magaan ang pakikitungo sa kanya. Napayuko na lamang si Luz Viminda, na tila nahihiya. Maglilinis na lang po muna ako, Andres, sagot nito ng may magalang na tono. Anders, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganito sa ibang trabahador mo tanong ng kanyang isipan habang pinagmamasdan si Luz Viminda. Umupo na lamang siya muli at sinubukang magbasa ng isang magazine na binili niya online. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-focus, hindi niya maiwasang panay ang sulyap kay Luz Viminda. Sa tuwing mapapansin niyang tila titingin ito sa kanya, mabilis niyang itataas ang magazine upang magkunwaring abala. Andres, tawag ni Luz Viminda, na agad namang kumuha ng kanyang atensyon. Ibinaba niya ang kanyang binabasa at tumingin dito. Bakit, Luz Viminda? Tanong niya. May mga dumi po dyan sa ilalim ng inuupuan ninyo. Pwede po ba kayong tumayo saglit para malinis ko? Tanong nito ng direkta, ngunit magalang. Agad na tumayo si Andres, bahagyang nagulat sa pagiging prangka ng babae. Sure, sagot niya, na may bahagyang ngiti. Habang naglilinis si Luz Viminda, lihim na napangiti si Andres. Napansin niyang kakaiba ito sa iba niyang mga kasambahay, ang mga ito kasi ay madalas naghihintay na umalis siya bago maglinis. Ngunit si Luz Viminda, tila walang pakialam kung naroroon siya o wala. Salamat, sabi ni Luz Viminda matapos ang kanyang ginagawa. Walang ibang naisagot si Andres kundi ang isang maikling tango, habang lihim na pinipilit intindihin ang sarili. Ano bang nangyayari sa'yo, Andres? Tanong niya sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ang papalayong si Luz Viminda. Lumipat si Andres sa ibang upuan. Sa kabila ng kanyang pagpapalit ng pwesto, hindi niya maiwasan ang isang bagay, ang bawat galaw ni Luz Viminda ay tila may kakaibang epekto sa kanya. Sa kanyang isipan, bigla niyang naitanong, single kaya siya? Habang abala si Luz Viminda sa paglilinis, unti-unting nagiging mas maliwanag ang salas. Kung kanina'y bahagya lang nakikita ang alikabok na naiwan ni Marta, ngayon ay halos wala ng bakas nito. Ang galing din naman pala niya, bulong ni Andres sa sarili, namamangha sa kasipagan ng dalaga. Luz Viminda, tawag niya upang makuha ang atensyon nito. Napahinto si Luz Viminda at tumingin sa kanya ng may bahagyang pagtataka. Opo, sir. Ano po iyon? Magalang nitong tugon. May itatanong sana ako. Simula ni Andres, bahagyang nag-aalangan. Okay lang sana kung hindi mo sagutin, at sana rin ay huwag kang magagalit, dagdag niya, pilit na maging maingat. Ngumiti si Luz Viminda ng banayad, na tila nagpapakita ng kanyang pagiging bukas sa usapan. Walang problema po, sir. Ano po ba ang nais niyong itanong? Tanong nito, na may halong kabaitan. Bahagyang nagdalawang isip si Andres bago tuluyang magsalita. May boyfriend ka na ba ngayon? Tanong niya, kasabay ng bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata, tila nahihiya. Ngumiti si Luz Viminda, na parang hindi nabigla sa tanong. Wala po akong boyfriend, sagot nito ng diretso.
Pinagbawalan po ako ng mga magulang ko na pumasok sa ganoong bagay, dagdag pa niya, na may bahagyang ngiti. Bigla na lamang tumayo si Andres, hindi makahanap ng tamang sagot o reaksyon. Iniwan niya si Luz Viminda ng walang palem, na alam niyang sinusundan siya ng tingin nito habang papalayo. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, pilit na iniiwasan ang sariling damdamin. Ano ba yan? Sana hindi ko na lang siya tinanong, bulong niya sa sarili habang naupo sa kanyang study chair. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa sagot ni Luz Viminda. Para bang may bahagyang pagkadismaya siya, kahit wala naman talaga siyang intensyon na magtapat ng nararamdaman. Kinagabihan, umuwi na si Luz Viminda. Hindi siya stay-in sa bahay, tulad ng ibang trabahador ni Andres. Habang nakahiga sa kanyang kama, hindi maiwasan ni Andres ang mag-isip. Luz Viminda, bakit kahit sa ganitong kaunting oras na nakilala kita, lagi kang gumugulo sa isip ko, bulong niya sa sarili. Bukas na bukas, iiwasan na kita, dagdag pa niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumayo siya upang magtimpla ng gatas sa kusina. Paglapit niya roon, narinig niyang may nag-uusap. Ano ba yan? Wala ka bang ibang chismis? Tanong ni Ramon kay Marta, na tila naiinis. Wala nang iba. Tungkol lang talaga kay Luz Viminda, sagot ni Marta, tila nagtatanggol sa sarili. Hay nako, sige na nga. Ano na naman ang tungkol sa kanya? Tanong ni Ramon, na halatang wala ng pasensya. Ito na nga, simula ni Marta. Alam mo ba, bago pumasok si Luz Viminda sa gate kanina, may naghatid sa kanya gamit ang magandang kotse. At, alam mo, may mamahaling cellphone siya, dagdag nito, na tila may pinapahiwatig. Napaisip si Andres sa narinig. Ano naman kung ganoon nga, tanong niya sa sarili, ngunit hindi niya maiwasang magduda. Tumuloy na lamang siya sa kusina upang magtimpla ng gatas, pilit na hindi iniintindi ang mga narinig. Kinabukasan, maagang dumating si Luz Viminda. Dahil walang ibang masasakyan, napilitan siyang sumakay ng tricycle. Magandang umaga po, bati niya kay Marta, na abala ng naglilinis sa hardin. Magandang umaga rin, sagot ni Marta. Sa kwarto ni Sir ka pala maglilinis ngayon. Yan ang bilin niya, dagdag nito. Napahinto si Luz Viminda, halatang nag-aalangan. Ayaw niyang pumunta sa kwarto ni Andres dahil tila nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya mula kahapon. Ngunit wala siyang magawa. No choice na ba ako? Tanong niya kay Marta, na tumango lamang bilang sagot. Nagbuntong hininga si Luz Viminda at nagmadaling pumunta sa headquarters upang magbihis. Sa kanyang pagpasok, binati siya ni Ramon. Good morning, ganda, sabi nito. Ngumiti siya bilang tugon ngunit nagmadali na ring magbihis. Saan nga po yung kwarto ni Sir Andres? Tanong niya kay Ramon. Sa kaliwang bahagi, dumaan ka muna sa sala, tapos makikita mo ang kusina. Sa kaliwa ng kwarto niya, paliwanag nito. Nagpasalamat siya at tumungo na sa kwarto ni Andres. Pagkarating niya roon, kumatok siya ng maayos, naghihintay ng sagot mula sa loob. Sino yan? Pasigan na tanong ni Andres mula sa loob. Nang marinig niya ang boses nito ay tila ba nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sanay naman na talaga siya sa mga ganitong klaseng lalaki na katulad ni Andres. Si Luz Viminda ito, Andres, tugon niya. Hindi na ito nagsalita pa. Saglit lamang din ay agad na bumukas ang pinto. Bakit? Ngumiti muna siya at bumati dito. Magandang umaga pala. Ang sabi sa akin ni Marta, dito daw ako maglilinis sa kwarto mo ngayon, imporma naman niya. Napatitig sa kanya ng matagal si Andres na parang mali ang sinasabi niya. Kumunat din ang noo nito. Sinabi niya ba talaga yun? Si Marta talaga? Sabi pa niya na parang hindi naman ito nagpapalinis ng kwarto. Napatikim siya at tiningnan ng kaunti ang kwarto nito. Malinis nga naman ang loob. Hindi ka ba magpapalinis ng kwarto ngayon, Andres? Paninigurado niya. Iyon kasi ang nadama niya sa ekspresyon ng mukha nito. Nagkamot pa sa batok si Andres bago ito parang hindi naman mapalagay. Magpapalinis naman. Hindi lang ako sanay na ibang maid ang naglilinis ng kwarto ko. Kadalasan kasi talaga si Marta yun. Nanlaki naman ang kanyang mga mata at napaisip siya kung anong ibig sabihin na gawin ni Marta sa kanya. So tatawagin ko na lang po ba si Marta? Pag-aatubili naman niya. Saglit lang ay binuksan ni Andres ang tuluyan ng pintuan. No, ikaw na lang talaga ang maglilinis nito. Tutal ikaw lang naman ang nandito ngayon, hindi ba? Tumango na lamang din siya.
Kinuha na niya kaagad ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Pero bago pa man siya makapagsimula ay muling nagsalita si Andres. Don't clean my closet, bed, and comfort room. Those are just my private things, imporma naman ito. Kahit naman ako, Andres, giit niya sa kanyang isipan. Tumango na lamang siya bilang sagot kay Andres. Sinimulan na nga niya ang paglilinis. Sa isang oras pa lamang niyang paglilinis ay huminto siya. Nasa sofa ngayon si Andres na alam niyang nakatingin sa kanya kahit nagbabasa ito ng isang magazine. Hindi tuloy siya makapag-focus sa paglilinis. Nang mapunta siya sa isang bahagi habang winawalis ni Luz Viminda ang sahig ay may nakita siyang isang litrato. Wow, alisin niya sana ito, pero naintrigue siya sa nakita niyang tao. Si Andres at isang maputing babae na marikit ang mga mata. She looks like a Japanese girl, bagaman nang titigan niya ito, para bang may kung anong pagkadismaya ang kanyang naramdaman. Andres, pagsasalita pa niya. Lumingon siya sa direksyon ni Andres. Agad ding tumingin sa kanya ang lalaki. Why? Taka nitong tanong. Ipinakita niya ang napulot na litrato ngunit hindi pa man niya masabi ang dapat niyang masabi ay nagmadaling pumunta sa kanyang direksyon si Andres na para bang ang hawak niya ay isang malaking kontrobersya. Akin na yan, marahas ang boses nito na ikinagulat naman ni Luz Viminda. Hinablot din naman iyon ni Andres mula sa kamay niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganoon si Andres. Galit ba siya sa akin ngayon, pero bakit sa isang litrato na hindi naman niya naitago ng maayos? Yun ang nasa kanyang isipan. I'm so sorry, Andres, paghingi niya agad ng paumanhin kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Inilagay ni Andres ang litrato na ito sa wallet niya. Nang muli itong tumingin sa kanya ay para bang gusto niya itong kainin ng buhay. Pwede ba, umalis ka na lang muna dito, request nito. Dahil damang-dama ni Luz Viminda ang galit ni Andres ay hindi na siya nagsalita. Nagmadali siyang umalis dala ang mga kagamitan niya. Isang linggo na ang lumipas at isang linggo na ring iniiwasan ni Luz Viminda si Andres. Bagaman kahit ganoon ay maganda pa rin naman ang takbo ng pagtatrabaho ni Luz Viminda, ngunit hindi talaga maiwasan ni Andres ang mag-alala siya sa kalagayan nito. Ayaw na ayaw din kasi niya na may isang taong nagagalit sa kanya. Kasalanan mo rin naman kasi, Andres. Nag-o-over ka sa isang litrato na wala namang alam doon si Luz Viminda, naiinis niyang sabi sa kanyang isipan. Hapon na ngayon at nasa tabi ng pool si Andres. May whiskey siyang iniinom para kahit paano ay mapanatag siya. Ah, sir. Agad siyang lumingon sa kanyang likuran. Bakit, Marta? Ta kanyang tanong habang nahihilo pa rin siya. May sasabihin lang po sana ako, pero sana po ay hindi kayo magalit, muling sabi nito. Kumunat naman ang kanyang noo nang marinig niya yun. Ben-ildahin mo na ng diretso, saad niya. Inilagay niya sa maliit at mataas na lamesa ang kanyang baso. Si Luz Viminda po, nabasag niya po yung pinakamahal mong flower vase, yung bigay ng mama ninyo, saad pa nito na agad namang yumuko. Mas lalong nalukot ang noo ni Andres, para ding may tumunog na bell sa kanyang tenga. Ano, hindi makapaniwala niyang saad. Hindi na nagsalita si Marta. Pumunta siya sa salas at doon nga ay nakita niya si Luz Viminda na nakatayo habang nakatingin sa isang basag na flower vase. May flower vase, sigaw niya na parang yun ang katapusan ng lahat. Luz Viminda, bakit mo binasag to? Alam mo ba kung gaano to kamahal? Bigay pa to ng mga magulang ko. Alam kong wala kang ay pang babayad dito kasi mahirap ka lang. You can't pay me a 10 million, sigaw ni Luz Viminda. Galit na galit si Andres, hindi niya akalain na sa isang kagaya lamang ni Luz Viminda ay mababasag ang kanyang pinakaiingatang flower vase. Nako, hindi ko sinasadya, Andres. Hindi ko binasag yan, may dumaan kasing pusa, depensa ni Luz Viminda na ngayon ay umiiyak na. Pero parang walang pumapasok na paghingi ng tawad sa kanyang tenga. Babayaran ko na lang yan, Andres. Pwede bang i-deduct mo na lang ang lahat ng sweldo ko o kung gusto mo, magtatrabaho ako nang walang bayad para mabayaran ko yan, muling pagsasalita naman nito. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang saktan si Luz Viminda pero hindi naman yun po pwede. Ang mahal nito, Luz Viminda. Binilita ni Mama sa Egypt. Galing ito sa isang royal na pamilya. Mahal yan, muling pagsasalita pa niya. Napayuko na lamang si Luz Viminda. Hindi ko talaga alam kung paano ko yan mababayaran. Gawin mo na lang akong alipin, Andres. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, wika pa nito. Nang laki ang mga mata ni Andres sa kanyang mga narinig.
Hindi niya akalain na masasabi din niya ito. Alipin na kita, Luz Viminda. Isa kang maid, hindi ba? Sabi niya sa marahas na boses. Walang umiimik sa kanila dalawa. Nasa sala sila ngayon at sa ganitong may mga nagkakasala sa bahay na ito, walang makikipag-usi sa'yo dahil ayaw ni Andres ng ganoon. Bilang kabayaran ng pagkabasag mo ay sa kwarto kita matutulog. Ikaw din ang nagsabi na gagawin mo ang lahat, di ba para lang mabayaran mo ang mamahaling flower vase na nabasag na yan? Nang sabihin niya yon ay agad na tumitig sa kanya ang dalaga. Andres, banggit nito sa pangalan niya. Alam na ni Luz Viminda kung ano ang iniisip ni Andres sa mga oras na yon. Walang awa ang namamayani sa katawan ni Andres. Ngayon, galit siya kay Luz Viminda. Iniwan din niya ito na para bang isang basang sisiw. Nang makalabas ng bahay si Andres ay sumakay na kaagad siya sa kanyang kotse. Pupunta siya ngayon sa bar para uminom, hindi niya talaga matanggap ang nangyari at gusto niyang maawa kay Luz Viminda pero nasabi na niya ang dapat niyang masabi. Nasa kama ni Benilde si Luz Viminda, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa pangyayari. Bakit ka naman kasi hindi nag-iingat? Tanong ni Benilde na ngayon ay hindi rin alam kung ano ang gagawin. Hindi ko naman kasi talaga sinasadya na mabasag yun. Depensa pa rin niya pero kahit na ano ang gawin niya, sinadya man o hindi, galit pa rin si Andres sa kanya. Inisip din niya kung tatakbuhan na lamang niya ang nangyari. Wala ka nang magagawa ngayon, malungkot na sabi ni Benilde. Parehas lamang silang nakatingin sa kisame para bang hinintay na lamang nilang gumuho ng kusa ang kanilang mga mundo. Kung takbuhan ko na lamang kaya si Andres, na isa boses na lamang niya ang kanyang pinaplano. Napatayo si Benilde. Hoy, mas lalo ka lang magkakaproblema niyan. Sa kento mo pa nga, Parang galit na galit ito at saka tiyak ako na mayaman din si Andres, depensa nito. Mas lalo lamang siyang nalungkot. Ang totoo niyan ay hindi niya sinabi kay Benilde na mamayang gabi doon siya matutulog sa bahay nito at katabi pa si Andres. Ano pang hinihintay mo? Mag-empake ka na at pumunta ka na sa bahay nito. May awa din sa'yo ang Diyos. Huwag kang mag-alala, payo ni Benilde sa kanya. Hindi na napigilan ni Luz Viminda ang kanyang mga luha. Kinuha na lamang niya ang iba pang mga gamit at nang matapos din ay pumunta na siya sa bahay nito. Doon na muna ako pansamantala, saad niya. Tumango na lamang sa kanya si Benilde. Ngunit nang nasa labas na siya ng bahay ni Benilde ay hindi siya tumungo sa bahay ni Andres, pumunta na muna siya sa isang bar. Parang hindi ko yata kayang makita ang mangyayari kasama si Andres sa isang kwarto, tiyak ako na hindi lang pagtabi sa kanyang kabayaran nun, saad niya sa kanyang sarili. Iniwan niya sa labas ang kanyang mga gamit. Ayos lang naman yun dahil may mga guards naman. Naglasing si Luz Viminda upang kapag may nangyari sa kanilang dalawa ni Andres ay hindi niya maalala yon. Hateng gabi na nang makauwi si Andres, hilong-hilo na siya at gusto na niya kaagad na makatulog. Sir, ihahatid na kita sa kwarto niyo, pagkuha ng atensyon ni Ramon sa kanya. Huminto siya kahit nahihilo at parang hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Huwag na, Ramon. Kaya ko na ang sarili ko, depensa naman niya. Hindi lang din lumapit sa kanya si Ramon pero alam niyang nakabantay lamang ito sakaling matamba siya. Luz Viminda, sigaw niya habang nasa sala siya. Hindi niya alam kung bakit na lamang niya isinigaw ang pangalan nito. Inalis niya ang kanyang suot na sapatos. I'm so sorry Luz Viminda. Hindi ko sinasadya na mapag-alitan ka na parang bukas ay hindi ka na mabubuhay, muling pagsasalita niya. Sandali pa ang lumipas ay nakita niya si Marta na papalapit. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong nito. Masamang tao ba ako? Marta, tanong niya na nakayuko. Para kasing mabigat ang kanyang ulo. Hindi ka naman masamang tao, sir. Saka ayos lang na magalit ka minsan para na rin hindi mo makimkim ang ganoong emosyon. Tumawa nang wala sa oras si Andres. Huwag kang lumapit sa akin, Marta, matutulog na ako, saad pa niya. Tiningnan lamang siya nito at tumungo na siya sa kanyang kwarto. Nang nasa kwarto na siya ay nakabukas na pala ito kaya kahit nahihilo siya ay alam niyang may pumasok sa kwarto niya. Kung sino ka bang pumasok ng kwarto ko, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil sa kanyang pagpasok din ay isang katawan ng babae ang kanyang naratnan. Gusto niyang umurong pero sa kanyang nakita na awa siya sa kalagayan nito. Luz Viminda, tawag niya dito. Hindi man lamang ito sumasagot. Naghubad ng pantalon si Andres at ng kanyang polo, ganito siya kapag nalalasing siya.
Luz Biminda, I'm so sorry sa ginawa ko kanina. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko na magalit dahil sobrang importante sa akin ang bagay na yun, pero napag-isip-isip ko wala rin palang mas mahalaga kundi ang koneksyon ko sa isang tao. Ayokong may galit sa akin, mahabang pagsasalita pa niya. Hindi niya alam kung naririnig pa ba siya nito. Nang tuluyan na niyang nahubad ang kanyang mga damit ay pumunta na siya sa kama, nilagyan niya ng isang mahabang una sa pagitan ng kanilang mga katawan. Kinabukasan ay malakas na napasigaw si Luz Biminda nang makita niya ang kanyang sarili na nakatabi sa isang lalaki na walang saplot. Napasigaw siya nang damilat si Andres ay doon niya naalala na nalasing pala siya at kusa siyang pumunta sa kwarto nito. Luz Biminda, ang tanong ni Andres. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Tanong ulit ni Andres sa kanya. Andres, may nangyari ba sa ating dalawa? Tanong naman ito. Tiningnan muna ni Andres ang kanyang sarili. Wala siyang maalala noong gabing iyon, lasing na lasing siya ngunit isang patunay ang walang saplot niyang katawan ang kaguluhang namayani sa kanilang dalawa. Wala akong maalala, Luz Biminda. Totoong sabi niya. Lasing na lasing ako kagabi, pagpapatuloy niya. At tumayo naman si Luz Biminda nang maalala niyang naghuhubad pala siya kapag lasing ay agad niyang kinuha ang isang makapal na kumot para itago ang kanyang katawan. Wala rin akong maalala Pero di ba sabi mo kahapon gabi-gabi mo na akong itatabi dito bilang kabayaran? Tanong naman ito. Lumayo ng kaunti si Luz Biminda, yumuko naman si Andres. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mag-isip ng idadahilan. Isang linggo na ang lumipas at naging ganoon ang kanilang sitwasyon at imbes na magalit si Luz Biminda sa kabayaran ay mas naging masaya pa siya dahil alam niyang gusto rin naman niya na makatabi si Andres. Isang gabi lang naman na may nangyari sa kanilang dalawa. Luz Biminda, hindi ka ba galit sa amo mo? Tanong ni Benilda. Sumagot siya naman kaagad, gusto kong magalit sa kanya pero alam mo kahit gustuhin ko man hindi ko naman magawa, hindi ko nga alam kung bakit hindi naman siguro ako tanga no isang linggo na rin kaming parating magkatabi at sa dami ng araw na lumilipas mas natagpuan ko ang kasiyahan kay Andres, gusto ko pang may mangyari ulit sa amin Tugon niya, parehas silang nakaupo sa isang mahabang sofa. Day off ngayon ni Luz Biminda dahil linggo ang gulo naman kasi ng setup nyo, nasisiyahan ka pa bilang kabayaran yang pagkababae mo, hindi mo ba man lang inisip na isa yang traffic ang naguguluhan na saad ni Benilda sa kanya. Uminom na lamang ng juice si Luz Biminda bago ito sumagot, noong una hindi ko naman ginusto na pag-usapan na rin namin ni Andres ang lahat ng ito, both parties agreed walang traffic ang nangyayari kaya huwag kang mag-alala sa akin, hindi naman pala masamang tao si Andres, sabi niya para depensahan ang kanyang sarili. At si Andres, naguguluhan pa rin ako sa inyo Luz Biminda, muling pagsasalita nito, antong hininga na naman siya, di ba naikwento ko na sayo ang bagay na nakita ko sa litrato, it was me and him, sabi, hindi ko lang alam kung naaalala pa niya ako sa litratong yun o baka nga nagpe-pretend lang siya at noong bata pa naman kami magkapit bahay kami, alam mo bang crush ko na siya matagal na kaya isang tadhana ang magtagpo kami ngayon, isang tadhanan na may nangyari sa amin at kung ano man itong naging setup namin, mahabang paliwanag niya. Nasanay si Warren na naging setup nilang dalawa ni Luz Biminda, little did he know na ganoon lamang kabilis ang lahat, pero bawat araw na lumilipas ay parang may kulang, parang may tinatago si Luz Biminda sa kanya at para bang hindi totoo ang ipinapakita nito. Luz Biminda, tawag niya nang matapos na itong maglinis. Bakit na naman Andres, taka nitong tanong, ayaw mo ba talagang huminto sa pagtatrabaho kasi hindi mo naman na kailangan, it is okay with me na nandito ka lang sa bahay, imporma naman niya. Huminto naman si Luz Biminda sa paglilinis, no need naman na hindi naman kasi big deal sa akin ito, nakatulong na rin naman ako sa iyo. Antong hininga na lamang siya. Sa loob ng isang buwan ay maraming nagbago sa kanilang dalawa, naging kakaiba ang kanilang ugnayan, ang alam lang nila ay masaya sila and that because of the night they think na may nangyari nga sa kanila. Kung hanggang ngayon ay nabobother ka pa rin sa naging setup nating ito, wala namang tayong ginawang masama because we are just making a sweet thing. Pagsasalita nito, umupo naman ito sa tabi niya at muling nagsalita, hindi ko nga lubos maisip na isang buwan na pala ang lumipas at haantong pala tayo sa ganito. In the first place it was really awkward pero alam naman nating ganitong klaseng ugnayan lang ang meron tayo, hindi ba wala naman tayong inaasahan sa isa't isa, hindi ba? Tanong nito. Sa huli hindi nakasagot si Andres, hindi niya alam kung paanong sasabihin kay Luz Biminda ang totoo. He had been proving himself na hindi niya gusto si Luz Biminda pero bawat araw na lumilipas ay nagpapatunay lang na gustong gusto niya ang maid niya. Hinawakan niwan ang kamay ni Luz Biminda. Luz Biminda, magagalit ka ba kung sasabihin ko sa'yong may gusto ako sa'yo? It looks like it was not a question. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Luz Biminda, ngumiti rin ito ng simple. Kung gusto mo lang ang isang tao, wala namang masama doon, it is because you are showing affection, paliwanag nito. Inihiwalay niya ang kamay niya sa kamay nito, tumayo siya at
Lumingon ulit kay Luz Viminda. I really don't know. Ang bilis ng panahon na sabi niya na lang mismong siya ay naguguluhan sa kanyang sinasabi bagaman ay sumunod pala sa kanya si Luz Viminda. Hinawakan din siya nito sa braso nito yung litrato na napulot ko sa kwarto mo. Sino ba yung babaeng iyon? Dahil sa tanong na yon ni Luz Viminda ay nanginig ang kanyang mga tuhod sa tuwing may mga taong bumabanggit tungkol sa kanyang childhood friend ay hindi niya maiwasan ng magalit. Don't have to know her. Tanging naisagot niya. Iniwasan niyang maglabas ng galit kay Luz Viminda. Ayaw niyang mag-away ulit silang dalawa ngunit humigpit ang pagkakahawak ni Luz Viminda sa braso niya. Paano kung ako yun Andres? Ako yung batang babae na kasama mo sa litratong ayon. Hindi ko nga alam kung bakit hindi mo ako naaalala o baka tunay ngang kinalimutan mo na lang ako. Malungkot na sad nito dahil sa revelasyong iyon, ay lumingon siya kay Luz Viminda nang nakakunot ang noo. All this time, alam mong ikaw yun, Luz Viminda. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niyang marahas. Yumuko naman si Luz Viminda. Kasi ayoko pang madagdagan ang mga galit mo sa akin. Kitang-kita ko ang galit mo, Andres. Alam ko na malaki ang kasalanan ko, pero sana mapatawad mo ako, paghingi naman nito ng kapatawaran. I am speechless, Luz Viminda. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari saad niya. Mabilis siyang umalis nang walang paalam kay Luz Viminda. Sumapit ang gabi at malapit ng mag-alas 10 ng gabi ay hindi pa rin makatulog ng maayos si Andres. Buong araw din siyang hindi lumalabas ng kanyang kwarto kasi ayaw niyang makita ang pagmumukha ni Luz Viminda. Ano na naman ba? Anong nangyayari sa akin? Naguguluhan niyang saad sa kanyang sarili. Ang dami nang nangyari na hindi ko lang agad maintindihan. Simula nang dumating ka sa buhay ko, Luz Viminda, para bang muli na namang bumalik ang hapdi sa puso ko. Sandali lang ay kinuha niya ang kanyang wallet na nakalagay sa closet. Kinuha niya ang litrato na sinabi ni Luz Viminda. Nang makuha na niya ito, agad niyang kinatitigan. Usap mo ba ako? Let us talk about all these things. Yun ang wika na nasa labas ng pintuan niya. Pero naisip din niya na kapag mag-uusap sila tungkol dito, magiging maliwanag naman ang lahat. Kung gusto mo, doon tayo sa poolside mag-usap, Luz Viminda. You can go first, imporma naman niya dito. Bumantong hininga muna si Andres. Nagbihis na muna siya at tiningnan niya ulit ang litratong hawak niya. Nang nasa pool na siya, naratnan niya si Luz Viminda na nakauniporme na ito, nakaupo sa gilid ng swimming pool habang nakababad ang mga paa. Luz Viminda, sambit niya. Tumabi siya dito at ganoon din ang kanyang mga paa na nakababad din. Magandang gabi, Luz Viminda, pagsasalita niya ulit. Lumingon sa kanya si Luz Viminda na may lungkot sa kanyang mukha. Hindi ako makatulog sa dahilang matagal na kitang sinaktan. About the girl I was once before, kwento nito. Hindi siya nagsalita, gusto niyang agad niyang marinig ang side nito tungkol sa nangyari noon. Matagal na pala ang lumipas ano. The girl you've known before was so fragile. Ayoko rin naman na may mangyari na maiwan kita dito sa Pilipinas kasi best friend kita, Andres. Wala akong nagawa noong mga panahong yun. Gusto akong papag-aralin ni Lola sa Japan. Si Lola lang ang pag-asa ko noon na makapag-aral ako sa isang mabuting eskwelahan. Tumikim naman si Andres. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin ang totoong rason, you left me hanging, tanging nasabi niya. Sandali pa ay hinawakan ni Luz Viminda ang kanyang kamay. Pinagtiyagaan, depensa naman ito. Lumipas na lang ang mahabang minuto ay hindi na nga nagsalita si Luz Viminda, parehas na lamang silang napatitig sa tubig sa imahe nilang dalawa. Saglit lamang din ay nagsalita na siya. So is this our second chance? Tanong niya. Wala akong ibang sasabihin. Ang tanging nasabi ni Luz Viminda. Nagtinginan na lamang sila sa isa't isa at sa mga oras na yun, ang tanging nasa loob ng isipan ni Andres ay ang maramdaman niya ang mga labi ni Luz Viminda. Naipikit ni Luz Viminda ang kanyang mga mata. Inilapit ni Andres ang kanyang mukha at ipinikit din ang mga mata niya. Isang buwan na ang lumipas at bawat araw ay napatutunayan nila sa isa't isa na may natatagong pag-ibig sa kanilang dalawa. Sa loob din ng isang buwan, naging sweet sila sa isa't isa. Mas maliwanag na sa kanila ang relasyong mayroon sila. Ikaw na talaga, Luz Viminda, masayang sambit ni Marta. Level up ka talaga. Hindi ka na ba magmo-motivate? Apply ka lang. At saka, simula nang nagmahal ka dito, nagbago din ang ugali ni Sir. Dati kasi yang masungit at walang pakialam sa amin. Huwag mong sabihin sa kanya yun ha, pagdadaldal ni Marta sa kanya. Hindi na lamang siya nagsalita, naglinis na lamang siya sa kusina.
Habang busy sila sa paglilinis ay nagulat sila sa pagdating ni Andres. Napatingin si Luz Viminda kay Marta at Ramon. Sabay din silang tatlo na napatingin kay Andres. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Tak ang tanong nito. Kanina ka pa ba dyan? Tanong naman agad ni Luz Viminda sa kanya. Baka kasi narinig na nito ang dapat na hindi marinig. Kada rating ko lang naman galing sa market. Bakit naman? Tanong nito ulit sa kanila. Tumawa na lamang ng mahina si Luz Viminda. Wala naman. Para sa akin ba yang bulaklak na yan? Tanong niya. Agad na tiningnan ni Andres ang hawak na bulaklak. Tumigil si Andres kay Luz Viminda at malapad na napangiti ito. Oo, para sa'yo, sagot ni Andres. Nang mahawakan na ni Luz Viminda ang bulaklak ay napatili si Marta. Mukhang may mga langgam na dito. Makaalis na nga, yun ang pagbibiro ni Marta bago nito hinayla si Ramon para dalhin sa kusina. Naiwan silang dalawa ni Andres. Nang makaalis na rin sina Ramon at Marta ay agad siyang dinakma ni Andres ng mapagmahal na halik. Lumaban din siya at humalik ng humalik. Kinabukasan ay maagang nagising si Luz Viminda. Nasa kusina siya habang nagkakape nang biglang nakatanggap siya ng isang text galing sa kanyang ama. My beautiful daughter, I texted you to let you know that everything is now under control. Napatunayan ni Benilde na hindi ikaw ang dahilan ng malaking gulo na nangyari sa center disco, yun ang nakasaad sa text message. Nang mabasa niya yon ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na tumili ng mahina. Oh my God, sigaw niya. Agad niyang kinuha ang kanyang wallet sa kwarto ni Andres. Tulog pa ito kaya't hindi na muna niya ito ginaiseng. Babalik ako mamaya, pinuntahan niya muna si Benilde. Nang nasa bahay na siya nito, agad siyang pinagbuksan nito ng pintuan. Benilde, tili niya sa pangalan nito na para bang yun na ang huling tili niya. Ikaw hindi mo man lang sinabi sa akin na may ginawa ka pala, ngumisi naman si Benilde ng malapad. Nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Hindi na rin napigilan ni Luz Viminda ang maiyak. Ako pa, kaya kung gawin ang lahat para lang sa ikakabuti ng best friend ko, giit nito. Huwag ka nang umiyak dyan, pagpapatuloy pa nito kaya't nagtawanan silang dalawa. At saka, tiyak ako na marami ka ring ibabalita sa akin, sambit nito. Alam niyang tinutukoy nito ang relasyon nila ni Andres. Ikukwento ko ang lahat sa'yo. Bukas pupunta na muna ako sa bahay namin kasi sabi ni Papa, babalik na raw sa normal ang lahat. I'm so happy for you, Luz Viminda, sambit ni Benilde at muli itong yamakap sa kanya. Hindi naman kasi ito mangyayari kung hindi mo ako tinulungan, hindi ba? Kaya't bilang ganti ko ay treat kita dito. Nang maayos na siyang makapagpaalam kay Benilde ay nagmahal na siyang umalis ng bahay nito. Sumakay na muna siya sa taxi. Nasa taxi pa naman siya ay panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Kasi bumabalik na ang pagka-Filipino niya, ang bahay nila, it has been months, wika niya. Pumasok na siya sa loob at sinalubong siya ng kanilang mga maid. Bumati ang mga ito sa kanya at ganoon din siya. Nasa loob ba ng bahay sina Mama at Papa? Tanong niya sa head ng maid. Nasa kusina po sila. Kumain ka po at parang hinihintay ka na po nila, imporma naman ito. Napangiti na lamang si Luz Viminda dahil kahit papaano ay namiss din niya ang mga magulang niya. Dumiretso na siya sa kusina. Ma, Pa, saad niya sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Nakangiti ang mga ito ngayon sa kanya. It's good to see you, Luz Viminda, sambit ng kanyang mama. How have you been? Tanong din kapagwa nito. Hindi siya sumagot bagkos ay agad siyang lumapit sa mga ito. Namiss ko po kayong dalawa. At least ngayon, maliwanag na sa amin na wala kang masamang ginawa sa center disco. Halika umupo ka muna at kumain ka. Tumango naman siya. Opo, tanging naisagot niya. Nang makaupo na siya ay agad siyang kumain ng marami. Sa iilang buwan na lumipas, tanging mga luto lamang ni Marta ang nakain niya, masasarap naman ang mga yun pero iba pa rin ang luto ng kanyang papa. Habang kumakain siya ay muling nagsalita ang kanyang papa. Pero hindi ibig sabihin na alam naming wala kang kinalaman sa nangyaring pagsabog ng center disco at hindi ka pa rin mananagot. At least ngayon hindi ka namin pinapalaya, in one condition. Bahay at iilang kilalang relatives lang ang pupuntahan mo. I will give you my command. 24/7 ka naming imo-monitor kasi yun yung nararapat. Napatigil si Luz Viminda sa kanyang pagkain. Napatitig na lamang siya sa kanyang ama. Paano na si Andres? Tanong niya sa kanyang sarili. But pa, isn't it too much?
Kaya ko naman po ang sarili ko and I promise na hindi ko nagagawin ang mga nagawa ko noon. Everything has been changed. Marami na akong natutunan, pagpapaliwanag niya bilang pagdepensa. Nagtinginan na lang ang mga magulang niya. Kung ganun you are fully on your own. Kung ano man ang gusto mo sa buhay mo, ikaw na ang masusunod. Pero kung may mga bagay kang gagawin na ikakagalit namin, higit pa sa ganito ang mararanasan mo, I will make sure of that, paliwanag ng papa niya. Ang totoo niyan ay takot naman talaga siya sa kanyang papa, subalit natuto na siya, naging matino na siya para sa mga ito at para kay Andres. Hindi naman nagdududa si Andres sa karelasyon niyang si Luz Viminda pero sinundan niya ito. Sinundan niya si Luz Viminda hanggang sa makarating ito sa isang napakalaking bahay. Nagulat pa nga siya nang pumasok ito. Luz Viminda, sa inyo ba to? Nalilitong tanong niya sa kanyang sarili. Hindi man niya gustong isipin ay parang klaro na rin sa kanya na isang mayaman si Luz Viminda. Saan ay hindi ka nagsisinungaling sa akin, Luz Viminda, muling pagsasalita niya. Hanggang sa nakita niya na lumabas ang isang babaeng naka-uniforme ay agad siyang lumabas sa kanyang kotse. Nilapitan niya ito. Magandang araw po. Pwede po bang magtanong sa inyo? Kuha niya sa ito agad itong natigil sa paglalagay ng basura sa basurahan at napangiti sa kanya. Magandang umaga rin po, sir. Yes po. Ayos lang po yun ah. Dito ba nakatira si Luz Viminda Lee Marasigan? Tanong niya gamit ang buong pangalan ni Luz Viminda. Napatitig sa kanya ang maid. Ay yes po. Bakit po pala? Gusto niyo po bang tawagin ko po siya? Nang sabihin niyo ng maid ay agad siyang naalerto. Ayaw niyang malaman ni Luz Viminda na sinundan niya ito. Huwag na. Huwag mo rin sabihin na nagtanong ako ah. Bahay niya ba to? Mayaman pala sila no? Tanong niya ulit. Tumango lang ang maid na para ding nag-aalangan dahil sa ganitong hindi naman siya nito kilala. Sige po, aalis na ako. Pasensya na kayo sa disturbo. Agad siyang umalis at sumakay ng kanyang kotse. Habang nagmamaneho ay galit na namutawi sa kanyang damdamin. Bakit nagawa mong magsinungaling sa akin, Luz Viminda? Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayaman ka pala, wika niya habang malakas ang kapit sa manibela. Hindi na siya makapaghintay na muling makausap si Luz Viminda. Hanggang sa nasa bahay na siya ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Sa loob ay inihagis niya ang iilang mga babasaging dekorasyon niya. Wala siyang pakialam kung gaano kamahal ang mga yun. Sinaktan na naman siya ni Luz Viminda. Napaupo siya sa paanan ng kama at napahilamos siya na tila isang balisa. Ni hindi ko man lang naisip na nagpapanggap ka lang bilang maid. Ang tanga ko lang talaga pero hindi ko maintindihan ay kung bakit ginawa yun sa akin ni Luz Viminda, nalilitong sabi niya sa kanyang sarili. Muli naman siyang tumayo. Hinanap niya sa kanyang wallet ang litrato nilang dalawa at ginupit niya ito na walang pag-aalangan. Nasaktan siya ng sobra at si Luz Viminda ang dahilan noon. Luz Viminda, sigaw niya. Bakit mo ako niloko? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Sumisigaw siya ng sumisigaw na para bang wala ng bukas. Nang hamupa ng kaunti ang kanyang galit ay pumasok siya sa kanyang isang secret room, doon nakalagay ang iilang mga mamahalin niyang alak. Alam ko namang hindi mababawasan ng paglalasing ang nararamdaman na hapdi ng puso ko. Pero kahit paano mawala man lang sana yun saglit. Matapos na magpaalam si Luz Viminda sa kanyang mga magulang, hindi din niya sinabi ang meron sila ngayon ni Andres. Pero kapag nasabi na niya kay Andres ang lahat ay sasabihin din niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanila. Ayaw niyang itago ang relasyon nilang dalawa. Mahal kita Andres kaya't ipaglalaban kita, saad niya sa kanyang sarili. Pumasok na muna siya sa kanyang sariling kwarto para kunin ang kanyang susi sa paboritong kotse. Nang makuha niya ang mga bagay na yun ay naratnan niya ang mga magulang sa salas. Saan ang punta mo Luz Viminda? Tanong ng papa niya. Halata sa boses nito ang pagiging estrikto. Sa bahay po ni Ben Ilde pero babalik po ako kaagad, pagsisinungaling niya sa mga ito. Sige, tandaan mo ang sinabi namin sa iyo ha. Hindi ibig sabihin na you're on your own ay magwawalis ka na. Pro was wrong sa mga iniisip namin tungkol sa iyo, paliwanag naman nito. Lumapit siya sa mga magulang at isa-isa ang mga itong hinalikan sa pisngi. Sige na, noted naman lahat ng sinabi niyo eh. I love you both, muling saad niya. Lumabas na siya kaagad. Bagaman hindi pa man siya nakakasakay sa kanyang kotse ay pinigilan siya ng kanilang maid. Ma'am Luz Viminda, nilinggan niya kaagad ito. Bakit po? Tak ang tanong naman niya.
Mayroon po kasing isang lalaki kanina, nagtatanong siya tungkol sa'yo at alam din niya ang pangalan ninyo, kwento naman ito sa kanya. Nangunot agad ang kanyang noo. Siguro si Andres yun, aniya sa kanyang sarili. Amanang, pwede niyo po ba siyang ilarawan para sa akin? Mahaba po siya, maputi ang kanyang balat pero may peklat sa kanyang leeg at hindi na niya pinatapos pagsalitain ang maid. Kilala ko na po siya, sinundan niya ako. Thank you for informing me. Huling pagsasalita niya agad na inaayobra niya ang kanyang kotse pinaharurot niya ito patungo sa bahay ni Andres. Nagmumukmak na lang si Andres sa loob ng kwarto niya. Walang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang nangyari noon sa kanya nung mga bata pa lang sila ni Luz Viminda. Bumalik naman sa kanyang alaala, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Andres, mahinang boses iyon na nanggaling sa labas ng kanyang kwarto pero hindi man lang siya sumagot, para siyang isang bata na inaway ng mga nambubuli sa kanya, umiyak at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Andres, please buksan mo naman ang pintuan ng kwarto mo, mag-usap tayo. May pagsusumamo sa boses ni Luz Viminda, mukha naman ang kanyang bibig. Umalis ka na lang Luz Viminda, hindi nakita kailangan pa, total magsisinungaling ka na naman, saad niya, hinihingal siya pagkatapos. I will explain to you everything, I am more than ready. Andres, paliwanag naman ito. Tumayo si Andres kahit napipilitan siya, unti-unti niyang binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya ang makinis na mukha ni Luz Viminda. Bagaman hindi pa ito nagsalita, ay yamakap ito sa kanya. I'm so sorry, Andres. I know I made a mistake. Pero handa rin akong ipaliwanag sa'yo ang lahat. Hindi naman siya sumasagot at humiwalay sa pagkakayakap si Luz Viminda. Magsasalita na sana si Luz Viminda, hindi na ito naituloy dahil nagsalita na rin si Andres. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag, Luz Viminda. Tapos na tayo. Ayoko na. Napag-isip-isip ko na rin na mabuti na lang siguro na hindi na lang tayo muling nagkatagpo, sabi niya na ikinagimbal naman ni Luz Viminda. Napaatras ang dalaga. Nakita ni Andres ang panlalaki ng mga mata nito. May gusto pa sana itong sabihin pero tumakbo na si Luz Viminda. Naipikit na lamang ni Andres ang kanyang mga mata. I am so sorry, Luz Viminda, nasabi na lamang niya na parabang iyon na rin ang huli nilang pagkikita. Nang magdilat ang kanyang mga mata ay noon din muling tumulo ang kanyang masaganang luha. I made her suffer, sabi niya sa kanyang sarili. Nang marinig ni Luz Viminda ang mga sinabi ni Andres ay parabang gumuho ang kanyang mundo, parabang hindi na sila ulit magkikita pa ni Andres. Hindi niya lubos maisip na gagawin ni Andres iyon. Gustuhin man niyang magsalita ay hindi na nga niya nagawa. Tumakbo na lamang siya habang umiiyak. Hindi niya makayanan ang sinabi ni Andres. Luz Viminda, tawag sa kanya ni Marta pero hindi niya ito nilingon. Luz Viminda, bakit ka umiiyak? Tanong nito pero hindi siya huminto. Nagmamadali na lamang siyang umalis ng bahay ni Andres. Andres, alam kong nasaktan kita pero bakit hindi mo man lang ako pinakinggan? Nang nasa labas na siya ay sumunod sa kanya si Marta. Luz Viminda, mag-ingat ka, sigaw nito. Mas tumulo pa ang kanyang mga luha. Tumakbo na lamang siya. Kahit may dala siyang kotse ay iniwan niya iyon. Tumakbo siya ng tumakbo. Andres, bakit hindi mo man lang ako hinayaang magpaliwanag sa'yo? Pagsasalita niya na mag-isa. Hindi na niya alam kung nasan siya at pagod na rin siya. Andres, sambit niya sa pangalan nito. Kung nasaktan niya man si Andres, mas nasaktan siya ng husto. Iyon ang iniisip niya hanggang sa naramdaman na lamang ni Luz Viminda na umulan ng malakas. Ang buong akala niya ay luha lamang ang mga iyon, pero ulan na pala, nakisabay sa kanyang pagluluksa. Hindi ko naman sinadya ang iwan siya noon. Hindi ko rin naman sinadyang magsinungaling sa kanya tungkol sa totoong buhay ko. Hindi ko sinadya ang lahat, hinihingal na si Luz Viminda at giniginaw na rin siya. Andres, huling sambit niya sa pangalan nito. Nahihilo siya at nangingitim ang kanyang paningin. Nung magising si Luz Viminda ay wala siyang alam kung nasaan na siya. Dok, gising na po ang anak ko, saad ng kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang mama na nag-aalala. Ma, ano pong nangyayari? Tanong niya sa isang mahinang boses. Diyos ko, Luz Viminda, kung hindi ka lang nakita ng isang babae sa daan, baka wala ka na dito, anak. Mabuti na lang talaga ay may awa ang Diyos, paliwanag nito. I'm so sorry, ma, paghingi niya agad ng kapatawaran. Nilinggan-lingon pa niya ang kanyang paningin. Nasan po si Papa? Umalis na po ba siya? At saka, alam kong may sasabihin ka sa amin. Muling pagsasalita nito ng mabilis pero palinggan-lingon pa rin siya sa kanyang paligid.
Nagbabaka sakaling nasa tabi lamang si Andres pero nadismaya siya. Anak, Luz Viminda, sabihin mo na kaagad sa amin, buntis ka ba? Diretsong tanong nito. Nang laki ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi nito. Hindi po ako buntis. Hindi naman talaga siya buntis o iyon lang ang pag-aakala niya. Ngunit sandaling tumalikod ang kanyang ina. May kinuha ito sa maliit na lamesa. Tiningnan niya ulit ang buong paligid at nasa ospital na siya. Nang lumingon sa kanya ulit ang kanyang ina ay agad nitong ipinakita ang isang papel. Ito ang nagpapatunay na buntis ka, anak. Sinabi sa akin ng private doctor mo iyan, diretsong sabi nito pero walang kahit na anong bakas ng galit ang boses nito. Mismong siya ay hindi alam kung paanong nabuntis siya. Napayuko na lamang siya. Sino ang ama ng bata? Luz Viminda. Ildahin mo sa amin, tanong ulit nito sa kanya. Gusto man ni Luz Viminda na magsinungaling ulit pero naisip niyang magbibigay na naman ang kasinungalingan niya ng panibagong problema. Si Andres po, napipilitan niyang sagot. Nang matingnan niya ang mukha ng kanyang mama ay alam niyang nakilala agad nito kung sino si Andres. Mahabaging langit, saad nito. Nalaman ni Andres ang nangyari kay Luz Viminda. Nagdalawang isip pa siyang pumunta pero si Marta ang nagpumilit sa kanya. Ngayon na po ang tamang oras. Puntahan niyo na po si Joy, Sir Andres. Kailangan ka niya. Ikaw ang kailangan niya sa mga oras na to, sabi nito na para bang kanyang ina. Pero kung paano kung galit na galit siya sa akin at ayaw niya na akong makita, tanong niyang nalulungkot at kinakabahan dahil sa nalaman. Tumawa naman ng mahina si Marta na ikinakunot ng noo ni Andres. Mahal ka ni Luz Viminda. Marami kaming napag-usapan tungkol sa'yo, sir. Sa bawat kwento niya, kumikinang ang kanyang mga mata at para bang ikaw lang talaga ang lalaking mamahalin niya, sabi pa nito para makumbinsi siya. At mahal na mahal ka nun. Tingnan mo nga yang mukha mo, masyado kang nag-aalala. Ibaba mo na muna yang pride mo at yun ka ba, pagpapatuloy pa nito. Tiningnan ni Andres ang wallpaper nilang dalawa ni Luz Viminda. Ngumiti siya. O ba, tama ako. Ramon, mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Pagsasalita ulit ni Marta na ngayon ay nakaharap na kay Ramon at kinuha nito ang pera sa kamay nito. Nagsugal pa talaga ang dalawa. Hindi na niya pinansin pa si Marta. Kayo na mismo ang bahala sa bahay, pamamaalam niya sa mga ito. Walang anuman, sir. Iuwi niyo po dito si Luz Viminda para manalo po ulit ako kay Ramon, tugon naman ni Marta. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Nung nasa hospital na siya, nagtanong siya kaagad kung saan room si Luz Viminda. Sa private room 200 po, imporma ng nurse attendant. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Nagulat si Luz Viminda sa lalaking pumasok sa kanyang room. Andres, banggit niya sa pangalan nito. Luz Viminda, sambit din ito sa pangalan niya pero nahinto si Andres sa paglapit sa kanya nang tumayo ang mama niya, ganon din ang kanyang ama. Nagsalita ito, umalis ka dito kung ayaw mo ng gulo, marahas ang boses ng ama ni Luz Viminda. Gusto man niyang magsalita ay hindi na niya nagawa nang tumingin ito sa kanya. Luz Viminda, kung talagang mahal ka niya, siya dapat ang naghatid sa'yo dito sa hospital. Hindi ka niya inaway, hindi kayo nagkaganito katulad ng naikwento mo sa akin, depensa pa nito. Wala na talaga siyang laban sa kanyang ama. Napatingin na lamang siya kay Andres. Tumalikod na rin ito na para bang batang wala na ring magawa. Tumulo ang mga luha ni Luz Viminda. Hindi niyo man lang siya hinayaan na lumapit sa akin. Alam kong ito na sana ang magiging pag-uusap naming dalawa. Tanging nasambit niya na ikinatahimik nilang lahat. Lumipas din ang 5 araw. Sa wakas ay pinayagan na siya ng kanyang private doctor na umuwi na. Binigyan na rin siya ng mga ito ng mga paalala. Ang mahalaga ngayon ay ang kalagayan mo at ng iyong anak, saad ng kanyang ina. Nasa loob na sila ng kotse. Tumingin siya sa kanyang mama at ngumiti dito. Thank you for doing this to me, Maria. Tumingin din siya sa kanyang ama at nagpasalamat din. Sana masurpresa ka sa ginawang surpresa ng papa mo, pagsasalita ng kanyang mama habang patungo na sila sa bahay. Wow, excited na talaga ako, masayang sabi niya. Nang makarating na sila sa bahay ay nilagyan pa siya ng piring ng kanyang ina. Teka, kailangan pa po ba talaga to? Of course, nang nasa loob na sila ng bahay ay ang papa naman niya ang nagsalita, pwede mo nang kunin ang piring mo, Luz Viminda. Nang kinuha o tinanggal na niya ay nagulat siya nang makita kung sino ang nasa harapan niya. Surprise, hiyaw nito ng malakas. Lumingon siya sa kanyang mama at papa.
Lumapit siya sa mga ito at yamakap habang tumutulo ang mga luha niya. Surprise, anak, saad ng kanyang ina. Lumingon ulit siya kay Andres na ngayon ay umiiyak din. Lumapit siya dito. Walang paabi ay hinalikan siya nito ng mapuso. Nang humiwalay ang kanyang halik ay muli siyang nagsalita, paanong nangyari ang lahat ng to? Tanong niyang naguguluhan. Ipaliliwanag ko na lang sa iyo ang lahat ng tungkol dito sa ngayon. Let us all celebrate our new baby at ang pag-uwi mo dito, masayang saad ni Andres. Humalik si Andres sa kanyang pisngi. Sandali lang, ayokong ipagmamayabang lahat, wika nito na siyang nagpatigil sa kanila. Lumingon si Luz Viminda sa kanyang mga magulang. You prove us wrong, Luz Viminda. Ginawa ni Andres ang lahat para lang maipaliwanag sa amin ang tungkol sa inyo, lahat ng gusto naming malaman. And yet sinabi rin naman sa kanya kung bakit ka nagsinungaling at nagpanggap na galing sa isang mahirap na pamilya. Dahil sa sinabi nito ay naging panatag siya. All is right, proklama ni Luz Viminda. Bumaling naman siya kay Andres. I'm so sorry, Andres, paghingi niya ng patawad. Ngumiti si Andres sa kanya. Of course, may kasalanan din ako kaya I'm so sorry, my darling, saad nito. Kusang humalik sa kanya si Andres. Nang tumagal iyon ay nagsalita ang kanyang mama. Wait lang din, kuha nito sa kanilang atensyon. Ayoko rin naman na hanggang ganito na lang ang relasyon ninyong dalawa. Hanggang maaga pa ay hindi masyadong malaki pa ang pagbubuntis mo, Joy, mag-usap tayo tungkol sa inyong kasal. Kailan ba kayo ikakasal na dalawa? Lit niya nito. Tumawa si Luz Viminda at ganoon din si Andres. Sila na ang bahala sa lahat, ang gagawin na lang natin ay sasang-ayon sa mga gusto nila. Well, hindi naman tayo dapat mangamba kasi kapag silang dalawa lang naman ang magpaplano, tiyak akong magandang kinalalabasan, pagpapaliwanag ni Luz Viminda. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, Luz Viminda, syempre ikaw. Ayokong mawala ka sa akin. Gusto kong malaman mo na mahal kita, Luz Viminda.